Masarap na palaman sa tinapay ba ang hanap mo mga kacham? Magluto tayo ngayon ng natural na palaman. Guava jam! Napakasimpleng palaman lang ang ating lutuin ngayon mga kacham. Natural at masarap. Pinaghati-hati ko lang ang bayabas ng manipis. Pagkatapos, ibinabad ko ito ng 3 araw. 3 araw ko lang ito ibinabad sa tubig mga kacham. Ibinabad ko ito para madaling lutuin at malambot. Nakaisang kalderong bayabas tayo mga kacham. Hindi na ako nagdagdag pa ng tubig. Ang ginamit ko lang na tubig sa pagluto ng bayabas ay tubig na gamit ko sa pagbabad ng bayabas. Niluto ko lang ito para makuha ko ang katas ng bayabas. Katas lang ng bayabas ang ating kunin dito mga kacham. O diba madaling lutuin mga kacham? Ang pagbabad ng bayabas ay isang paraan para madaling lutuin. O diba makatipid tayo sa apoy mga kacham? At habang nilalaga ko ito, dinurog-durog ko na rin ang bayabas. Niluto ko lang ito ng 1 oras. Pagkatapos, okay na ito para kunin ang sapal mga kacham. Kaya kinuha ko na ang sapal. Katas lang ng bayabas ang kinuha ko mga kacham. Isinala ko na rin ito para pure katas lang talaga ang ating makuha mga kacham. Pagkatapos nilaga ko ulit ang katas. Habang pinapakuluan ko ang katas ng bayabas, inihanda ko na rin ang 3 basong asukal. Para hindi masyado matamis ang ating guava jam, 3 basong asukal lang ang inilagay ko mga kacham. Medyo may katagalan lang sa pagluto. Kaya tiis-tiis lang. Matagal talaga ito lutuin mga kacham, lalo na kung kaunti lang ang asukal ang ilagay natin. Kaunti lang kasi ang nilagay natin mga kacham, kaya matagal. Mararamdaman natin kung malapit na itong maluto mga kacham. Medyo mabigat na ang sandok habang hinahalo-halo natin. Kapag ganito na ang itsura mga kacham, ibig sabihin madali na itong maluto. Malapit na natin makamit ang texture ng jam, ang consistency ng jam. O diba madali lang lutuin mga kacham? Madaling lutuin pero matagal. At para malaman talaga natin na buong-buo na ang jam, subukan nating tingnan. O ayan, nasubukan na natin mga kacham, hindi pa buo ang jam. Patuloy pa rin tayo sa pagluto mga kacham para makamit natin ang consistency ng jam. Kapag ganito ang itsura mga kacham, ibig sabihin madali na itong maluto. At para hindi dumikit ang ating jam mga kacham, okay na ito mga kacham. Minsan kapag nasobrahan natin sa pagluto, dumidikit. Kaya okay na ito mga kacham. Subukan na natin. O diba nakita na natin ang consistency ng guava jam? Kaya okay na ito mga kacham. Makikita na natin ang transparency ng guava jam. Kaya okay na ito mga kacham. Tinapay na lang ang kulang mga kacham. 2 bote na ang aking nalagyan. Sulit at makatipid tayo dito mga kacham. Kung meron lang man tayong bayabas dyan mga kacham, o diba hindi na masasayang, gawin lang natin ng guava jam. Meron tayong tinapay dito mga kacham, lagyan natin ng guava jam. Subukan nating lagyan at kainin. Subukan natin kung masarap ba talaga ang ating guava jam mga kacham. Ganito rin po ba kayo magluto ng guava jam mga kacham? Ganito rin po ba ang proseso nyo sa pagluto ng guava jam mga kacham? Ngayon ko lang ito nasubukan na magluto ng guava jam. Ang isang tinapay nilagyan ko na rin ng guava jam. Pinaghalo-halo ko sa peanut butter. Masarap rin pala ito haluan ng peanut butter mga kacham. Guava jam with peanut butter. Kain na po kayo mga kacham. Thank you for watching. Bye-bye.